They are already in talks with the private salvor. Yes, sir. Yes. So the timeline, they are yet to present to me the salvage. Pag-aalis ng tumaob na MV Honghai 16 sa Occidental Mindoro, pinag-uusapan na ayon sa Philippine Coast Guard. Paggamit ng e-wallet at credit card para makabili ng single journey ticket sa MRT3, pinag-aaralan ng Department of Transportation at Department of Information and Communication Technology. Pagdating ng mga balotang yan, bubuksan po yung pinakabintana ng kahon na naglalaman ng balota. And kung yan talagang mga balotang yan ay intended para sa munisipyo o syudad na yan. 69.7 milyon na balot ang gagamitin sa May 12 elections, sisimulan ng ipadala sa iba't ibang rehiyon ngayong gabi. Yun nga po, 250 to 255 po talaga yung lumalabas na farm gate price. At sinasabi po nila na yun nga, mayroong mga in-between pa yun na mga ahente, kumbaga yung mga nagkakalap po ng mga baboy. Retailers ng karning baboy na sobra sa maximum suggested retail price ang ipinapataw na halaga, padadalhan na ng notice ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry para magpaliwanag. Tingin ko ang mga ine-endorse niya, yun yung mga tiyak siya na hindi siya i-convict. At kasama dyan yung dalawang tumatakbo ngayon for senator. Pag-endorso kina Senator Amy Marcos at Representative Camille Villar, nagpapakita umano ng desperasyon ni Vice President Sara Duterte ayon sa isang Makabayan Solon. Ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news? So ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito. Pagkalat ng fake news, posibleng dahilan ng pagbaba ng ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Malacanang. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Pumanaw na ang leader ng Roman Catholic Church na si Pope Francis. Kinumpirma ng Vatican ang malungkot na balita tungkol sa kauna-unahang Latin American pontiff. Namatay ito sa edad na 88, ilang linggo matapos makalabas ng ospital bunsod ng pagkakaroon ng pneumonia. Tinawag na desperado ng isang Makabayan Black Solon si Vice President Sara Duterte sa pag-endorso nito kina Senador Amy Marcos at Las Piñas Representative Camille Villar. Hindi naman nagtataka ang dalawang House leader sa naging hakbang ni VP Duterte sa gitna ng papalapit itong impeachment trial. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Tingin ko ang mga ine-endorse niya, yun yung mga tiyak siya na hindi siya i-convict. At kasama dyan yung dalawang tumatakbo ngayon for senator. Dumagdag sa listahan ng ini-endorsong senador ni Vice President Sara Duterte sa nalalapit na 2025 midterm elections si Las Piñas Representative Camille Villar. Ito ay kahit kabilang pa rin ang kongresista sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Noong nakalipas na linggo lamang ng formal na ilunsad ni VP Sara ang suporta nito sa eleksyon para sa re-electionist na si Senadora Amy Marcos. Ayon kay VP Sara, magkakaisa sa iisang mithiin sina Senator Marcos, Representative Villar at 10 senatorial candidates sa ilalim ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay ang pagsulong ng mapayapa at maunlad na Pilipinas. Subalit naniniwala ang Makabayan Solon na si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, desperado si VP Duterte na mailuklok ang mas maraming kakampi sa Senado sa gitna ng nakaambang impeachment trial nito.
Kaya ang pag-endorse niya, nagpapakita yon ng kanyang desperation para isalba yung kanyang sarili, kasi kapag makonvict siya, matatapos na ang kanyang ambisyon para magpatuloy pa sa public service. Hindi naman nagtataka ang dalawang House leaders sa naging hakbang ni VP Duterte sa gitna ng papalapit nitong impeachment trial. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative at House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adyong, iginagalang niya ang karapatan ni VP Sara na i-endorso ang mga kandidatong nais nitong suportahan. Ngunit questionable para sa kanya ang timing at implikasyon nito sa gitna ng napipintong impeachment trial ng Vice Presidente. Para naman kay House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega, natural lang na naghahanap na umano ng kakampi si VP Sara para sa nalalapit na Senate impeachment trial. Definitely yun ang political strategy nila. Ang nakikita ko lang dito, pag nanalo yung mga inendorso, parang ini-impluwensyahan nila yung mga senator judges, which is yun naman po ay taliwas po dapat sa tamang gagawin. Dagdag pa nito, malinaw na ang endorsements ni VP Sara sa panahong ito ay tungkol sa political survival. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbaba ng kanyang approval at trust ratings. May paniniwala naman ang Malacanang sa dahilan ng pagbaba ng ratings ng Pangulo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Sumasalamin din po ito sa impluwensya ng mga fake news na nagkakalat. Naniniwala ang Malacanang na resulta ng impluwensya ng pagkalat ng fake news ang naitalang malaking pagbaba sa approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, parehong bumaba sa 25% ang approval at trust ratings ng Pangulo noong Marso kumpara ng Pebrero na may 42%. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, maaaring ang mga respondents ng naturang survey ay hindi nahahatiran ng totoong impormasyon. Ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news? So ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito. Dagdag pa nito, ayon sa Malacanang, ang resulta ng survey ay hindi naman sumasalamin sa paniniwala ng mahigit 100 milyong mga Pilipino. Giit pa ng Malacanang, hindi naman nababahala si Pangulong Marcos anuman ang resulta ng survey. Hindi po nabahala ang Pangulo sa anumang rating sa survey. Sabi natin kanina, ang Pangulo kahit anuman ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Kaugnay ng pagsugpo sa fake news, ayon kay Yusek Castro, pinulong ngayong araw ni Pangulong Marcos ang ilang ahensya ng pamahalaan tungkol sa kung papaano mapipigilan ang pagkalat ng mali o pekeng impormasyon, lalo na ngayong panahon ng eleksyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nanatili sa rank 1 si Senator Bongo sa bagong Senatorial Preferences Survey ng Social Weather Station o SWS. Pumapangalawa naman sa listahan si Erwin Tulfo na sinundan ng re-electionist Senator Lito Lapid. Naglalaban naman sa 4th at 5th ranking sina former Senate President Vicente Tito Soto at Senator Pia Cayetano. Nasa pang-anim si Senator Ronald Bato de la Rosa, habang tie sa 7th at 8th rank sina Senator Bong Revilla at Ben Tulfo. Nasa solo spot naman sa 9th rank si Makati City Mayor Abby Binay, rank 10 si Las Piñas Lone District Representative Camille Villar, rank 11 si former Senator Ping Lacson. Pasok din sa Magic 12 si former Senator Manny Pacquiao. Isinagawa ang national survey na kinomisyon ng Stratbase mula April 11 hanggang April 15 sa 1,800 na mga registered voters sa pamamagitan ng face-to-face. Paalala sa mga motorista,
laging mag-check ng preno at higit sa lahat ay maging alerto sa pagmamaneho lalo na sa gabi o madaling araw. Isang rider ang sumalpok sa sasakyan dahil sa hindi umano nakapagpreno. Nabigyan naman ng first aid ng UNTV News and Rescue ang pasyente. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Saan po banda yung aksidente? Tapat na ay Bagong Ilog, tapat ng Talipapa. Bagong Ilog, tapat ng Talipapa. Sige, malapit kami. Punta na kami. Anong dyan? Anong involved po? Motor ba? Motor tsaka 4 wheels. SUV. Nadatna ng UNTV News and Rescue ang 54 anyos na rider na nakaupo pa sa kalsada at duguan ang mukha. Bumangga ito sa likuran ng isang service utility vehicle na nakahinto sa traffic light sa barangay Bagong Ilog, Talipapa, Pasig City, pasado alas 3 ng madaling araw noong April 15. Ayon sa driver ng SUV, nagulat siya sa malakas na tunog at nakita niyang sumalpok ang motorista. Gulat ako, biglang may bug, gumanon. Lakas napaganon na ako dito Yun, pagtingin ko, pagbaba ko rito, nakita ko na si Kuya doon sa likod, nakahiga na. Akala ko yung likod yung tinamaan niya, yung likod ko lang. Yung pala, pati yung salamin ko, basag sa likod. Sabi kasi nung isang rider na nakasunod sa kanya, "Sir, lasing yan," sabi sa akin gano'n. Hindi ko naman siya naamoy. Wala po ako naamoy sa kanya. Pero parang, kasi tumama po yung ulo niya rin sa wiper ko kaya nabasag yung salamin. Tumugon sa tawag ng isang concerned citizen ang UNTV News and Rescue ukol sa vehicular accident. Sir, excuse me lang po. Sir, from UNTV News and Rescue kami, sir. Pwede ka namin tulungan? Na-disgrasya na ako. Okay. Hindi naman po nakainom, sir? Ano? Sir, nakainom po, hindi naman. Hindi naman po nakainom. Okay. Ano po masakit sa inyo, sir? Yung pinakamasakit sa inyo? Wala naman. Wala naman. Parte din ng pag-rescue ang ma-assess at malaman kung saan ang pinakamasakit na iniinda ng pasyente. Sir, i-assess ka lang namin, sir, ha? Tingnan namin saan nanggagaling yung dugo. Sir, tingin kayo sa akin, sir. Pasuyo ko ng bulky dressing. Lalagyan natin sa may baba. Sir, andito muna kayo, sir, ha? Kapain ko muna kayo, sir. Titingnan natin kung meron pa po kayo bang injury, ha? Okay. Sigurado ko wala. Kakapa ako, sir. Sabihin niyo sa akin pag may masakit, ha? Sigurado naman ako wala. Dito, sir, may masakit? Wala nga, sigurado wala. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang plano ang Philippine Coast Guard na itigil ang search and rescue operation sa mga nawawala pang sakay ng tumaob na MV Honghai 16 sa coastal area ng Occidental Mindoro noong April 15. Ayon sa PCG, umaasa sila na makikita pambuhay ang mga ito sa tulong na rin ng iba pang divers. Pinag-uusapan na rin ang plano sa pagtatanggal ng naturang dredging vessel sa bahagi ng karagatan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Ang MCI sa atin has already become a doctrine. So we have been doing the process very fast. As to the deadline, it varies. It depends on the circumstances at hand. But what I can assure is we have been doing it as timely as sure. Nagsimula na ang inisyal na Maritime Casualty Investigation o MCI sa pagtaob ng MV Honghai 16 sa coastal area ng Occidental Mindoro. Ito ang kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG 6 na araw matapos tumaob ang naturang dredging vessel. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, ipapatawag sa investigasyon ang may-ari nito bilang bahagi ng due process. Aalamin rin ito ang dahilan ng pagtaob ng barko at ang mga aspeto ng kaligtasan sa nangyaring insidente. Kasabay nito, nagsasagawa rin ang mga tauhan ng PCG ng Seaborne Patrol upang tingnan ang posibilidad ng pagtagas ng karga nitong langis. Tinatayang aabot sa 2,000 litrong lube oil at 30 litrong krudo ang karga ng barko. Agad rin namang naglagay ng oil spill boom sa bahagi ng karagatan, ngunit pinag-uusapan na rin ang planong pagtanggal ng tumaob na dredging vessel mula sa bisinidad. They are already in talks with the private salvors. So the timeline, they are yet to present to me the salvage. Bagaman isinagawa na rin ang inisyal na investigasyon kaugnay ng pangyayari, tiniyak ng PCG na nakatutok pa rin sila sa search and rescue operation para sa iba pang mga nawawalang tripulante. Yes, as of yesterday, kahit kasi Semana Santa yung mga tauhan natin ay
tuloy-tuloy yung kanilang search and rescue operations. 2 na lang sa 10 missing natitira. And as we speak, diving operations are still ongoing. Sa 25 crew member ng barko na binubuo ng 13 Pilipino at 12 Chinese nationals, 9 na tripulante na ang kumpirmadong nasawi sa insidente. Unang nasagip ng mga mangingisda ang 6 na Pinoy at 8 Chinese individuals. Samantala, nag-aina ng cease and desist order ang pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro laban sa Blue Max Trade Link Incorporated, ang kumpanyang nagsasagawa ng dredging operation sa ilog ng Barangay Malawaan. Batay sa kautusan, lumabag umano ang kumpanya sa mga alituntunin ng Department of Environment and Natural Resources at iba pang umiiral na batas at regulasyong may kinalaman sa pangangasiwa ng likas na yaman. Inaatasan din ng Blue Max na pansamantalang itigil ang lahat ng operasyon hanggat nagsasagawa ng investigasyon sa nangyaring sakuna. Una nang sinabi ng kumpanya na susunod sila sa anumang ipag-utos ng lokal na pamahalaan, kabilang na ang pagsususpinde ng operasyon at iba pang hakbang. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinaluwag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matagal ng travel restrictions sa government officials. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 32, ang travel restrictions sa Taiwan ay limitado sa Pangulo, Vice Presidente, kalihim ng Foreign Affairs at National Defense. Ang mga government official na bibisita sa naturang bansa para sa economic, trade at investment ay may mandato na gamitin ang ordinaryong pasaporte at hindi gagamit ng kanilang official titles. Kailangan ding ipagbigay alam ito at makipag-ugnayan sa Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taiwan. Ang travel restrictions sa Taiwan ay ipinatupad sa ilalim ng Executive Order No. 313 ni dating Pangulong Corazon Aquino. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latoza mula sa Perth, Australia. Professional failures ang naging dahilan ng umano'y pagkamatay ng 15 emergency workers sa Gaza noong Marso, kabilang ang isang United Nations staff ayon sa Israeli military. Sa isinagawang investigasyon ng Israel Defense Forces o IDF, natuklasan na may operational misunderstanding at paglabag sa utos kaya't sinibak ang deputy commander ng unit na sangkot. Mariin namang tinutulan ng Palestine Red Crescent Society ang ulat. Sinasabing ito'y pagtatangka na ilihis ang tunay na may pananagutan sa insidente. Lumabas sa video ng isa sa mga biktima na malinaw na may ilaw at emergency signals ang mga sasakyang tinarget. Ito'y bagay na taliwas sa naunang pahayag ng Israel na nagpaputok ang mga sundalo nito dahil sa kahina-hinalang pagtungo ng convoy sa madilim na lugar na walang kumikislap na emergency lights. Ang naturang pangyayari ay nagdulot ng panawagan para sa isang independenteng investigasyon mula sa mga internasyonal na organisasyon. Samantala, nagpalitan ng akusasyon ng paglabag sa panandaliang ceasefire ang Ukraine at Russia. At sa pagtatapos ng tigil putukan, agad uling sumiklab ang labanan sa pagitan ng magkabilang panig. Ito ang balita ni Pong Mercado. Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18:00 часов до 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Inakusahan ng Ukraine ang Russia ng paglabag sa sariling deklarasyon ng ceasefire. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, nagpatuloy sa shelling at assaults ang Russian forces sa kabila ng panandaliang tigil putukan noong Sabado na nagtapos Linggo ng madaling araw.
Ayon sa Ukrainian leader, tinatayang nasa 2,000 ang mga naging violations ng Russia, kung saan mahigit 800 ang naitala na paggamit ng heavy artillery at nasa higit 900 naman ang FPV drone use ng Russian forces. Samantala, pinabulaanan ito ng Russia at pinanindigang sumunod sila sa ceasefire. Sinabi pa nito na ang Ukraine ang nagkaroon ng paglabag sa naturang ceasefire dahil sa umano'y mga pag-atake gamit ang mga baril at mortar sa higit 444 na posisyon ng Russian troops, kasama rin ang halos 900 quadcopter-type drone strikes. Bago matapos ang ceasefire, hinimok ng mga opisyal ng Ukrainian ang Russia na palawigin ang tigil putukan. Ngunit ayon kay Kremlin, spokesperson ng Dmitry Peskov na hindi nagbigay ng utos si Putin upang i-extend ito. Pong Mercado, UNTV News and Rescue, Winnipeg. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handang pauwiin ng El Salvador ang 250 Venezuelans na idineport ng Estados Unidos sa kanilang bansa at kasalukuyang nakakulong doon. Ngunit ayon kay President Nayib Bukele, kailangan pakawalan rin ng Venezuela ang kaparehong bilang ng political prisoners. Wala pang tugon ang Venezuelan government sa alok ni Bukele. Iginiit din ito na wala silang mga bilanggong politikal. Pansamantalang pinigil ng US Supreme Court ang deportation ng daan-daang illegal immigrants mula sa Venezuela patungo sa kulungan sa El Salvador. Ito'y matapos magsampa ng emergency appeal ng mga abogado ng immigrant detainees dahil sa umano'y kawalan ng sapat na abiso ng pamahalaan at oras upang umapila ang kanilang kampo. Inutusan ng US Supreme Court ang US administration na ihinto muna ang pag-deport sa mga illegal immigrants sa ilalim ng Alien Enemies Act na nasa Texas na ayon kay Trump ay kabilang sa terrorist groups na Tren de Aragua mula sa Venezuela. Nakatakda sanang i-deport ang nasa mahigit sa 100 illegal immigrants mula sa Venezuela sa Texas noong Biyernes ng gabi patungong El Salvador at bago ito ipinahinto ng US Supreme Court. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Nakatakda ng umalis sa susunod na buwan si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go papuntang Estados Unidos upang makipagnegosasyon sa ipinataw na 17% na taripa sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, patuloy ang pagpupulong ng economic team ukol sa magaganap na dialogo sa US. Una nang binanggit ni Secretary Go na umaasa ang administrasyon sa pagkakaroon ng free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at US. Sinabi po niya na ang kanilang plano na pagpunta po sa US ay first week of May. At sa kasalukuyan po ay nagkakaroon pa rin po ng meeting ang economic team para po ito malamang na ilalahad nila sa kanilang pagpupulong sa darating na Mayo. Naghain ng petisyon ng isang teachers group sa Department of Education ngayong araw para sa makabuluhang dagdag sahod sa mga guro. Kasabay ito ng nalalapit na araw ng paggawa kung saan muling nananawagan ang mga guro para sa makatarungan at sapat na sahod. Ito ang balita ni Jed Neresina. Nagpunta tayo rito para i-receive ang signed petition na nanawagan ng 50,000 kada buwan na starting salary ng mga Teacher 1. Isang linggo bago ang Labor Day, nagsumite ng petisyon ang isang teachers group sa Department of Education ngayong araw. Dala ng ACT Teachers Party List ang matagal ng panawagan na makataong sahod para sa mga nasa sektor ng edukasyon. Ayon sa presidente ng grupo na si Antonio Tino, hiling nila ang 50,000 pesos na monthly entry-level salary para sa Teacher 1 at 33,000 pesos naman
para sa salary grade 1 na mga kawani. Dagdag ni Tino, ang petisyon ay pirmado ng higit 800 faculty club sa buong bansa na patunay ng malalim na hinaing ng mga guro. Pirmado ito ng 844 faculty clubs mula sa buong bansa. No? At initial na petition signing pa lamang natin ito. Pero pinapakita nito yung malawak, palaganap na clamor ng mga guro at maging ng mga kawani sa education sector para sa nakasasapat na sweldo. Kaugnay nito, nauna nang naglaan ng Department of Budget and Management o DBM ng 70 billion pesos sa 2025 national budget para pondohan ang unang dalawang bahagi ng Salary Standardization Law 6 na may kabuuang 4 na bahagi. At kasama sa mga layunin ng SSL 6 ay itaas ang sweldo ng Teacher 1 mula sa 27,000 pesos patungong 30,000 pesos kada buwan. Dagdag pa ng DBM, ang umentong ito ay pakikinabangan ng humigit kumulang 360,000 public school teachers. Ngunit mariing iginiit ng teachers group na patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang gastusin, kaya't hindi na sumasapat ang kasalukuyang sweldo ng mga guro at iba pang kawaning nagtatrabaho sa mga paaralan. Umapela na rin ang grupo kay Education Secretary Sonny Angara na suportahan ang panawagan at itulak ang makataong sahod para sa mga guro. Umaasa kami na magkakaroon ng malakas na suporta ang Department of Education sa pamumuno ni Secretary Angara. Dahil nung Senator si Secretary Angara, isa sa mga mahalagang bill na final niya yung salary upgrading for public school teachers. Ang proposal nga niya gawing salary grade 19 ang starting salary grade ng mga teachers from salary grade 11 ngayon, no? So, tingin natin magsasalubong yung panawagan natin for 50,000 a month starting salary with the proposal of Secretary Angara when he was Senator. Sa ngayon ay wala pang tugon ang kagawaran ng edukasyon sa nasabing hiling ng mga guro na dagdag sahod para sa kanila at iba pang kawani sa sektor ng edukasyon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Target ng tapusin at maisagawa ngayong Mayo ang ipatutupad na tracking system sa baboy. Ayon sa Department of Agriculture, mas mamomonitor mabuti ng ahensya ang bawat layer na pagdadaanan ng baboy magmula sa farm papunta sa retailer sa merkado. Samantala, lahat naman ng hihigit sa itinakdang Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa baboy ay padadalhan na ng Notice to Explain ng ahensya ngayong linggo. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Para po ma-explain nila din, although alam naman na po namin, pero for them to really, kumbaga, take it seriously na meron po tayong pinapatupad na MSRP. Magpapadala na ng Notice to Explain ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa lahat ng mga retailer na nagbebenta pa rin ng higit sa itinakdang Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa baboy. Ayon sa ahensya, matagal nang napagkasunduan na dapat ay 230 pesos ang farm gate price nito habang 300 pesos kada kilo ang sabit ulo upang maibenta naman sa palengke ng 350 pesos per kilo ang kasim at pige at 380 pesos ang kada kilo ng liempo. Subalit sa isinagawang pag-iikot ng DA kaninang umaga, marami pa rin ang hindi nakakasunod. 250 to 255 po talaga yung lumalabas na farm gate price. At sinasabi po nila na yun nga, mayroong mga in-between pa yon na mga ahente, kumbaga yung mga nagkakalap po ng mga baboy. Kaya naman ayon kay Agriculture Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, Genevieve Guevara, magpapadala na ng sulat ang ahensya at ang Department of Trade and Industry sa mga kinakikitaan ng paglabag upang makapagpaliwanag ang mga ito. Hindi naman nakararamdam ng matinding pangamba ang ilang mga retailers sa ipadadalang Notice to Explain ng DA at DTI. Paraan-paan nila ito upang makapagpaliwanag sila kung bakit nagiging ganoon kataas ang presyo ng karneng baboy sa retail site.
Pwede naman po, para may pasa ko rin doon sa farm namin na bakit ganun nga kataas ang bigay nila. Giit pa ni Ednalyn, nagiging tampulan ng sisi ang retail at trader side pagdating sa presyo ng baboy samantalang nakadepende lamang aniya sa farm na pinagkukuhanan nila. Wala rin aniya silang nakukuhanan na 230 pesos na farm gate price kundi sa presyong 250 to 255 pesos lamang. Wala po, kung meron po, bakit hindi kami kukuha doon? Ikawawa na nga kamay ma'am. Sa totoo lang. Samantala, magpapatupad naman ng pork tracking system ang ahensya na layong matrace ang bawat layer na pagdadaanan ng baboy papunta sa merkado. Ayon kay Food Terminal Incorporated President and CEO Joseph Lo, matapos ang lahat ng requirements pagsapit ng Mayo ay maisasagawa na ito. Tinetrace po natin yung from the farm, yung mga inputs nila, then pagpasa sa mga biyahero, pagpasa sa slaughterhouse, hanggang sa wholesaler, retailer. Sa paraan din aniya ng tracking system, makikita kung saan side ang may mataas na presyo kaya nagiging apektado ang presyo nito sa mga pamilihan. Sa ngayon, apila pa rin ng ahensya na babaan ng mga supplier ang farm gate price ng baboy upang makasabay ang mga retailer sa bentahan nito sa pamilihan. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimulan nang ipadala ng Commission on Elections mamayang hating gabi sa iba't ibang rehiyon sa bansa ang mga balota na gagamitin sa darating na eleksyon sa Mayo 12. Aabot ito sa halos 70 milyon, bukod pa ang halos 1 milyon na gagamitin sa final testing and sealing. Samantala, hinikayat naman ng COMELEC ang mga political party na bantayan ang pagdating ng mga balota sa iba't ibang lugar. Ito ang balita ni Dante Amento live. Magandang gabi Dante, saan ba dapat idiretso yung mga balota at meron bang mga alternatibong lugar na pwedeng pagdalhan yan? Magandang gabi June, ayon sa COMELEC sa ilalim ng ating batas, kapag nakarating na yung mga balota sa iba't ibang mga rehiyon, dapat ito ay pansamantalang ilalagak sa mga municipal o kaya city treasurer's office. Ibig sabihin, walang ibang paglalagyan o alternatibong paglalagyan nitong mga balota. 3 linggo bago ang May 12, 2025 midterm elections, sisimulan na mamayang hating gabi ng Commission on Elections ang deployment o pagpapadala ng mga balota sa mga rehiyon sa bansa mula sa kanilang warehouse dito sa Santa Rosa, Laguna. Inaasahang uunahin ng COMELEC ang malalayong rehiyon sa Mindanao tulad ng Bangsamoro, Zamboanga Peninsula o Region 9 at Caraga Region. Kasunod nito ang sa Visayas Region at panghuli ang mga malalapit na lugar tulad ng National Capital Region at Region 3. I-announce kasi namin mamaya ang mismong mga lugar kung saan darating yung mismong mga balota na yan, kailan darating. Mahigit 69.7 million na official ballots o ito ang mga gagamitin sa pagboto ng ating mga kababayan sa mga presinto, bukod pa ito sa 936,290 final testing and sealing o FTS ballots. Ito naman ay gagamitin 1 linggo bago ang eleksyon bilang huling proseso na matiyak na gumagana ang mga automated counting machine o ACM. Pagdating ng mga balotang yan, bubuksan po yung pinakabintana ng kahon na naglalaman ng balota. And kung yan talagang mga balotang yan ay intended para sa munisipyo o syudad na yan. Una nang sinimulang ipadala ang mga ACM sa iba't ibang rehiyon noong April 4. 93,629 dito ang main ACM o gagamitin mismo sa araw ng halalan at mahigit 16,000 naman ang contingency o backup machines sakaling magkaroon ng aberya sa ibang mga makina. Samantala, kaugnay ng pagpapadala o deployment ng official ballots sa buong bansa, hinikayat ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga political party at maging mga kandidato na bantayan ang pagdating ng mga balota. Ito ay idediretso sa mga treasurer's office sa bawat bayan o lungsod. Paliwanag ng komisyon, ito ay para maiwasan ang mga duda ng anomalya o akusasyon na may nawawalang balota. Pwedeng sumulat sa COMELEC local office para sila ang makipag-ugnayan sa treasurer's office.
yung mga political parties, mga kandidato, civil society, simbahan, lahat. Pwede po sanang pakiabangan nyo yung pagdating ng mga balota doon sa mga treasurer's office. Huwag po nating lulubayan, huwag po nating, allowed po kayong naandon, allowed po kayong mag-observe, allowed po kayong magkaroon ng watchers. Samantala, June, kaugnay pa rin ng 2025 midterm elections. Sa darating po na April 28 hanggang 30 ay naasahan naman nating una nang boboto ang ating mga kababayan na sa local absentee voting. Kasama dito ang Armed Forces of the Philippines. Sila yung pinakamaraming nag-avail dito sa local absentee voting na nasa 29,000 at yung namang mga miyembro ng Philippine National Police ay nasa 23,000. At sa mga kasamahan naman natin sa media ay nasa 1,005 yung na-approve na makaboto para sa local absentee voting. Dito sa National Capital Region, gagawin po yung pagboto ng ating mga kasamahan sa media dyan sa tanggapan ng Regional Director ng COMELEC dyan sa San Juan City. Yan man nating update mula dito sa Laguna. Balik sa June. Maraming salamat, Dante Amento. Pinag-aaralan na ng Department of Transportation katuwang ang Department of Information and Communications Technology ang pagkakaroon ng cashless transaction para sa mga pasahero na bumibili ng single journey tickets sa MRT Line 3. Inumpisahan naman ngayong araw ng Metro Rail Transit ang pagde-deploy ng tren na may 4 na bagon tuwing peak hours. Ito ang balita ni Benedict Samson. Bandang May or June, meron tayong i-testing na carousel na hindi ka na kailangan bumili ng big card. Pwede credit card mo, pwede na cellphone mo, Gcash, lahat. Pwede na. Hindi ka na kailangan bumili. Tawag ka na lang, pasok na. So, yun yung mga pinag-aaralan sa tulong ng DNC. Personal na nasaksihan kaninang umaga ni Transportation Secretary Vince Dizon ang mahabang pila sa pagkuha at pagbili ng ticket sa MRT3. Sa muling pag-iinspeksyon ng opisyal, nakita niya na sa pila sa pagbili ng single journey ticket nagkakaroon ng mahabang pila. Ganito ang karaniwang nararanasan ng mga pasahero gaya ni Miguel Silvestre. Aniya, malaking tulong kung maisa sa katuparan ang pagiging cashless transaction sa pagbili ng single journey ticket. Yes, for me makakatulong siya kasi gawa ng like for example, nagmamadali ka or may pupuntahan kang napaka-urgent, hindi mo na kailangan pumila, hindi mo na kailangan maranasan yung struggle. Kaya naman agad nitong ipinag-utos ang masusing pag-aaral para sa planong gawing cashless transaction ang pagbili sa single journey ticket sa MRT Line 3. Subukan nating ma-control yung mga pila, maayos yung sistema ng pagpasok ng mga kababayan natin. Bibigay kami ng technical support. Tapos digital payment na back and go. You are paying. Yun. The best yun. Simula naman ngayong araw, nagsimula na ang pagbiyahe ng tren ng MRT Line 3 na mayroong 4 na bagon na kung saan kaya na nitong magsakay ng nasa mahigit 1,500 na pasahero sa isang biyahe. Ayon sa MRT3 management, tuwing peak hours o simula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi bibiyahe ang mga tren na may 4 na bagon. Ikinatuwa naman ito ng ilang pasahero dahil anila ay madalas na nakararanas sila ng siksikan sa MRT. Sa tingin ko mas makakatulong siya kasi mas mapapadali at saka mas magiging productive yung tao at saka iwas siksikan na po. Malaking tulong para mas nadagdagan yung masasakyan ng mga tao. Ayon naman sa MRT3 management, sa ngayon ay umaga at hapon muna ang pagbiyahe ng tren na may 4 na bagon. Pero pinag-aaralan din nila kung kakayanin na ring ipatupad ito sa lahat ng biyahe ng MRT Line 3. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Higit 1.7 milyon na mga pasahero ang naitala sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa kabuuan ng long holiday mula April 13 hanggang April 20. Mas mataas ito ng 12.7% kaysa sa bilang na naitala noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Kahapon ang pinakamalaking bilang na naitala sa loob ng isang araw na umabot ng higit 150,000.
Ayon sa presidente ng private operator nito na New NAIA Infrastructure Corporation na si Ramon Ang, naging maginhawa ang biyahe ng mga pasahero dahil sa isinagawang mga pagpaplano, investment at teamwork sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. Isang gabi na muling nagparamdam ng halo-halong emosyon ang hatid ng panibagong yugto ng Wishdate Concert sa Araneta Coliseum kagabi. Sa muling pagbabalik entablado, bagong mga karakter ang nagbigay buhay sa istoryang pinamagatang Spring. Ito ang balita ni Jed Neresina. Handa ka bang muling magmahal kahit alam mong maaaring maulit ang sakit ng nakaraan? Always. Tatanggapin ko yan. Basta yung pagmamahal na deserve mo, is babalik sa'yo. Yun lang. Kahit masakit. Hindi na po. Kasi parang ayaw ko na ulit maranasan yung naranasan ko po nung una. Isang kwento ng pamilya at pag-ibig ang muling umantig sa puso ng mga manonood sa 17th installment ng Wishdate Concert na pinamagatang Spring. Pinagbidahan ito ng rising star na si Kelvin Miranda, budding actress Angel Guardian, at phenomenal actress Miss Yula Valdez. Bagong istorya, bagong mga karakter, kaya ibang level din ang hugot sa bawat eksena. No, Christopher, I don't want to say goodbye. Roger. Please. Magpaalam na tayo hanggat kaya ko pa. Kasi hindi ako umaalis na hindi ako nagpapaalam. Alam mo na malapit na akong mawala. Sa muling pagbabalik sa entablado, hatid ng panibagong yugto ng Wishdate, ang mensaheng minsan, ang pagmamahal ay dumarating sa pinaka hindi inaasahang pagkakataon. Kung minsay may bitbit na sakit ang kahapon, ngunit sa kabila nito maaaring may sumibol na pag-asa para sa bukas. At sa edisyon ng Wishdate Concert kagabi, halo-halong emosyon ang naramdaman ng mga manonood at ang iba sa kanila ay nakarelate rin sa mga karakter ng istorya. Nakarelate ako kay Claudia kasi ako talagang fighter ako when it comes to love eh. Talagang, di ba siya, na-experience niya na 2 beses nasaktan siya. Ako, nakarelate ako doon kasi ilang beses din naman akong nasaktan sa pagmamahal pero hindi ako sumusuko. Mixed emotion po kasi masaya po nung una pero nung ending nga po walang happy ending ganon. Kasi ina-expect ko po sa bawat story may happy ending pero yung sa kanila po wala. Tagos din sa puso at tumatak sa bawat wisher ang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Yung pagmamahal nung ina, parang yun yung pinakagusto kong naging part ng movie. Kasi although kahit na alam niya yung anak niya is nahihirapan, nananatili siyang malakas para sa anak niya. Yung pagmamahal po talaga ng isang magulang. Kasi hindi mo po basta mararamdaman sa sa ibang tao, hindi sa magulang po talaga. Dahil sila po yung unang may obligasyon sa atin. Sila po yung nagpalaki sa atin. Isang gabing punong-puno ng emosyon, talento at musika mula sa OPM hitmakers ang natunghayan ng mga nanood sa pinakahuling installment ng Wishdate kagabi sa Araneta Coliseum. Hindi lang audience ang nag-enjoy, kundi maging ang mga aktor na gumanap sa kwento at performers na nagtanghal para sa wishers. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng maritime exercises sa mga Coast Guard ng ilang bansa sa Southeast Asia. Target din ng PCG na magkaroon ng Memorandum of Understanding o MOU sa Coast Guards ng iba pang Southeast Asian countries. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Instead of us just staying here in port, we want to go out far in the seas, meet other people, engage them, share our best practices, and also learn from them. Bumalik na sa bansa ang barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Gabriela Silang matapos ang Tri-Country Port Visit sa Thailand, Malaysia at Vietnam. Sa 26 na araw na paglalayag, ilang maritime exercises ang ginawa ng mga kinatawan ng PCG katuwang ang Coast Guards ng mga naturang bansa. Layo nito na palakasin ang kooperasyon at interoperability sa pagitan ng PCG at mga counterpart nito sa mga nabanggit na Southeast Asian countries. Bukod sa maritime exercises, nakipag-ugnayan din ang PCG sa mga Coast Guard na binisita nito para sa pagsasagawa ng courtesy calls, bilateral meetings, diplomatic engagements, ship tours at tabletop exercises. Gayon din ang ilang joint exercises para sa pagpapatibay ng diplomatic relations at pagpapalakas ng regional cooperation. Paliwanag ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, alinsunod ito sa strategiya ng ahensya na makipagkasundo sa neighboring countries ng Pilipinas. Ito ay upang ipagpatuloy ang kooperasyon sa pagitan ng mga Coast Guard ng bawat bansa. So we're just trying to enhance the relationship that we have by testing the existing protocols that we have. The Philippine Coast Guard is also promoting or has been promoting the crafting of that common protocol on engagement at sea for Coast Guard and enforcement agencies or CPs for Southeast Asia. Ayon pa kay Gavan, unang pagkakataon na isagawa ang ganitong aktibidad ng PCG sa Coast Guards ng Vietnam at Thailand. We are creating an environment where rules prevail. And Coast Guards are created as protector of rules. We have existing Memorandum of Understanding or Memorandum of Agreements with some of our fellow Coast Guards in Southeast Asia. And we have been doing that. We have been pursuing that actually. We are expecting to have more MOUs with our peers in the region. Sa kasalukuyan, mayroon na rin kasunduan ng PCG sa mga counterpart nito sa Indonesia at Vietnam, habang patuloy pa ang pakikipag-ugnayan nito sa Thailand, Malaysia, Brunei at Singapore. Kumpiyansa ang Philippine Coast Guard na gaya ng diwa ng pambansang bayani, ang BRP Gabriela Silang ay nananatiling malakas na pwersa na patuloy na nangangakong poprotektahan ang kapakanan ng mamamayan at ng mga karagatang teritoryo ng bayan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Opisyal nang sinimulan ngayong araw ang taunang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ilang missile system ng US ang gagamitin sa pagsasanay ngayong taon para sa isang full battle test. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. If you don't intend to breach the territorial integrity of the Philippines, then you shouldn't have a concern about weapon systems that are intended to ensure defense of the Philippines. Walang dapat ipangamba ang anumang bansa sa dideploy ng Estados Unidos ng missile system sa Pilipinas na ginagamit sa mga pagsasay ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ayon kay Lieutenant General James Gline, Commander ng US Marine Corps Forces Pacific, nakasaad sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos na pinirmahan noong 1951 na maaaring magtulungan ang dalawang bansa para dumipesa sa armadong pag-atake. To those that would express concern about it, particularly from outside the Philippines, Article 2 of the Mutual Defense Treaty states that each party, either separately or jointly through mutual aid, may acquire, develop, and maintain their capacity to resist armed attack. Basically, an inherent right to self-defense. Nauna nang tinutulan ng China ang deployment ng Mid-Range Capability Missile System o MRC noong isang taon.
At ngayong balikatan, muli namang nag-deploy ang US ng Nemesis Anti-Missile Ship o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, isang ground-based anti-ship missile system ng US Marine Corps. Gagamitin sa pagsasanay ang Nemesis at MRC, pero nauna nang sinabi ng AFP na hindi pa puputukin ang MRC kundi gagamitin lang sa pag-aaral ng paggamit nito. Ngayong araw, opisyal nang nagsimula ang ika-40 edisyon ng Balikatan Exercise kung saan isang full battle test ang gagawing mga pagsasanay. Kabilang sa mga isasagawang pagsasanay ay Integrated Air and Missile Defense, Counter-Landing Live Fire Exercise at Maritime Strike. Across the vibrant expanse of Luzon, Palawan, the Visayas and Mindanao, we will assess our readiness in all domains: air, land, sea, cyber, information, cognitive, and the emerging frontier of space, through comprehensive exercises that integrate tactical precision with strategic foresight. During this year's Balikatan, we underscore our drive to modernize the armed forces of the Philippines, enhancing interoperability with our allies and reinforce the comprehensive archipelagic defense concept. It is our way of ensuring that the AFP remains a capable, agile, and forward-thinking force prepared to defend and ready to respond and poised to lead. Bukod dito, kasama din sa pagsasanay ang mga humanitarian efforts at infrastructure projects. Ayon kay General Romeo Browner, ang pagsasanay ay hindi lang nagpapakita ng lakas, kundi pagpapakita ng magkatuwang na pagtugon ng mga bansa na nakatuon sa pagtatanggol sa mga mamamayan, pagpapanatili ng kapayapaan at paghahanda sa mga kinakaharap na mga hamon. Lalahukan ang pagsasanay ng nasa 14,000 sundalo, 5,000 mula sa Pilipinas, 9,000 sa Estados Unidos at 2,000 mula sa Australian Defense Force. Nasa 17 bansa naman ang magiging observer sa pagsasanay at sa unang pagkakataon ay magiging bahagi ang bansang Czech Republic, Lithuania, Poland at the Netherlands. Tatagal ang pagsasanay ng 2 linggo at magtatapos sa May 9. Pero ayon sa US, posibleng manatili pa sa bansa ang kanilang mga missile system kung gagamitin pa sa mga susunod na pagsasanay. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Babala ang susunod na balita ay may sensitibong tema. Pinapayuhan ng mga magulang na gabayan ang mga bata sa panonood. Inilabas na ng Philippine National Police o PNP ang autopsy report sa kung paano pinatay ang negosyanteng si Anson Ke at ang driver nito. Inihag din nila ang iba pang detalye sa krimen. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Lumabas na rin po yung result po ng autopsy at namatay po ang 2 biktima po. Ang nakalagay po doon na cause of death po ay asphyxia by manual strangulation. So sinakal po sila. Ang pinangsakal po sa kanila ay yung lubid po na orange. Sinakal gamit ang lubid. Ito ang lumalabas na ikinamatay ng businessman na si Anson Ke at ng driver nito base sa resulta ng isinagawang autopsy. Ang 2 Pilipinong suspect umano na sina Raymart Katikista at Richardo Austria David ang pumatay sa mga biktima sa mismong apartment na pinuntahan ni Ke sa May Kawayan, Bulacan. Ito po ay provided po ng pamilya po ni Pabilio. Suot po niya yung sapatos na New Balance at yung kanyang sombrero ay nakita po sa loob. Yung isa po sa suspect natin, si Richardo Austria David, may nakita po tayong kanyang postal ID doon sa loob ng bahay at may nakita rin po tayo na resibo po ng Palawan Express kung saan nakalagay po doon ay nagpadala po siya ng pera sa isang Ria Katikista na kanyang kinakasama na kapatid naman ng isang pang suspect na si Raymart Katikista. Matapos patayin, isinakay-ani ang bangkay ng 2 sa isang Ford Everest para itapon sa Rodriguez Rizal noong April 9.
Umalis po yung isa pa pong vehicle of interest po natin, yung Ford Everest na ang plate number po ay NEJ 7355. Nakita po natin sa CCTV na dumating po yon ng around 6, 7 po ng gabi noong April 8 at umalis din po siya ng around 11:22 at huling nahagip po natin is mga around na mga past 11 din po, mga 11:22 kung di po ako mamaya ipapakita po natin uli. Lumabas po siya sa toll gate ng May Kawayan southbound at apparently dumaan po siya sa may Balintawa Commonwealth hanggang makakating po siya doon sa Macabud at doon po itinapon ang bangkay po. Sinabi ni Brigadier General Fajardo, hindi lamang ito ang kidnapping cases na kinasasangkutan ng grupo ni Liao. Sa katunayan, mayroon pang 5 iba pa simula noong November 22, 2022. Bunsod nito, iniimbestigahan ng PNP kung paano nalulusutan ni Liao ang mga naunang kidnapping cases at kung nasampahan ba ito ng kaso. Ang tinitingnan po natin ngayon sir is yung possibly yung mismong mga biktima is afraid to pursue the cases against them kaya nakakapag-bail po sila. So this time around ay sisiguraduhin po natin at maganda po yung coordination po natin sa family, especially the wife of Mr. Anson Tan at yung kanyang mga ibang anak po. So they are firm and committed to pursue this case po. Sa ngayon, ipinag-utos na ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang pagkansela ng license to own and possess firearms ni Liao kung saan pinayagan itong makapagmay-ari ng 10 armas. Iba-iba po yung pangalan na ginagamit niya. So, pinaimbestigahan na po ni Chief yan at pinapakancel na po at pinare-revoke na po yung kanyang LTAP at pati po yung registration ng kanyang baril po. Inihahanda na rin daw ng PNP ang mga dokumento at ebidensya na magpapatibay sa kasong isasampal laban sa mastermind. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayon ang huling araw ng burol ng superstar na si Nora Aunor bago ang libing bukas. Ginawa na itong pribado para sa pamilya at malalapit na kaibigan. Ngunit may ilang fans pa rin ang nagbakasakali na masulyapan sa huling sandali ang labi ng isa sa tinaguriang haligi at alagad ng sining. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Namatay siya ng 16. Nalungkot ako, hindi ko kaya. Marami akong pupuntahan ngayong araw na to. Dapat nasa SS ako, hindi ko pinuntahan. Hindi ko kailangan ng pera. Kailangan ko makita si Nora Aunor ngayon. Masulyapan man lamang kahit sa huling sandali. Yan ang hiling ng ilan sa fans ng yumaong superstar na si Nora Aunor o kilala rin bilang Ate Guy. Isa si Nanay Delia sa mga supporter na pumunta ngayon sa Heritage Park at nagbabaka sakaling papasukin para makita ang kanyang iniidolo. Gusto kong makita si Nora ngayon. Makita ko lang. Parang awa niyo na. Kita ko lang. Hindi nga ako kumakain eh. Lumayas lang tinikasan ko nga yung mga kamag-anak ko. Sa isinapublikong schedule ng anak ni Nora Aunor na si Lotlot De Leon, April 19 at 20 lamang ang public viewing. Habang ang huling araw ng burol ay isinapribado muna para sa kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Kaya naman ang mga fans na naghihintay sa labas, hindi pinayagang makapasok ng security. Hiling nila, kahit 5 minuto lamang sa loob, ay mapagbigyan sila. Makasilip na namin, okay na kami. Hindi naman kami manggugulo eh. Kumbaga, nire-respeto rin po namin ang family. Samantala, ilang mga personalidad na malapit sa superstar ang bumisita sa Heritage Park upang magbigay ng respeto sa namayapang aktres. Meron talaga siyang moments na ayaw niyang, she didn't want to be fuzzed over. Pagkaya, kakayanin. Pagkaya mag-isa, kakayanin. Pagkayang itawid, itatawid. That was Ate Guy. Ilalagak naman ang mga labi ni Ate Guy bukas, April 22, sa libingan ng mga bayani bilang pagkilala sa kanya bilang isang national artist.
Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office 6 ang dalawang driver ng sasakyan sa Western Visayas na sangkot sa magkahiwalay na aksidente nitong long weekend. 3 ang napaulat na nasawi at mahigit 50 ang sugatan sa mga nasabing aksidente. Ito ang balita nila Lane Moreno. Dua ka show cause orders ang gina-prepare na to. One against the driver of the Toyota Innova in Barangay Langilan, Buisan India National. And another ang driver sa siningan jeep, nga natabo sa Barangay Tingli, Miagaw, Iloilo. Inisyuhan na ng show cause order ng Land Transportation Office 6 ang driver at may-ari ng dalawang sasakyan sa Bacolod City at Iloilo na sangkot sa aksidente nitong long weekend. Pinagpapaliwanag ba nga ito kung bakit sila nasangkot sa aksidente na nagresulta sa pagkamatay at pagkasugat ng ilang individual. Normally, kakarga lang isang 30. So, overloading siya. Accordingly, sa driver, lost control siya. Ang base siya ang Ruida. Pero that's remain to be seen pa. Kanta-kanta natin sa thorough investigation. Amunin ko sang iyang pagka natumba na siya sa cemented road. Pasado alas 7 ng gabi noong April 18, binangga ng isang multi-purpose vehicle na minamaneho ng isang Indian national ang prosesyon sa Barangay Alangilan, Bacolod City. 3 ang patay habang 16 naman ang sugatan. Pinaiimbestigahan na ng LTO ang naturang kaso ng reckless driving. Posible namang bawiin ang lisensya ng driver matapos magpositibo ito sa alcohol test. Pasado alas 8 ng umaga naman ng April 18 nang matumba ang isang jeep sa Barangay Maninila, Miagaw, Iloilo. Galing sa Alimudian, Iloilo ang jeep at papunta na sana sa isang beach sa San Joaquin sakay ang 70 pasahero. Ayon sa investigasyon ng pulis, self-accident ang nangyari at wala namang nangyaring mechanical failure. Nawalan umano ng kontrol ang driver sa kanyang sasakyan habang binabagtas ang pakrubang daan kaya ito natumba. Overloaded din ang jeep dahil maraming mga pasahero ang nakasakay sa bubong ng sasakyan at nakabitin. 58 pasahero ang sugatan kabilang na ang mahigit 20 menor de edad at 11 buwang sanggol. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-iingat ng Coast Guard Station Eastern Bohol ang mga sasakyang pandagat sa Bohol para iwasan ang sumadsad na ferry sa Hagna Port. Samantala, sa Cagayan Valley, muling nagkaroon ng engkwentro ang mga sundalo at mga rebeldeng grupo kaninang umaga. Sa Basilan naman, na-deploy na ang dagdag na pwersa ng mga sundalo sa nasabing probinsya para panatilihin ang kapayapaan sa darating na eleksyon. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Bohol, nagpalabas na ng notice to mariners ang Coast Guard Station Eastern Bohol para iwasan ang MV Light Ferry 5 na sumadsad sa paligid ng Hagna Port, Hagna, Bohol. Inaabisuhan ang lahat ng mga sasakyang pandagat na iwasan ang lugar ng sumadsad na barko upang hindi magkaroon ng anumang maritime-related incidents. April 19 sumadsad ang ferry sa mababaw na bahagi ng tubig bunsod ng low tide. Nailigtas naman ang nasa higit 500 mga sakay nito at walang napaulat na injury. Sa Cagayan Valley, iniulat ng 5th Infantry Division ng Philippine Army na nagkaroon muli ng engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at ng mga natitirang miyembro ng communist terrorists sa San Mariano, Isabela. Ito'y kasabay ng kanilang hot pursuit operation matapos na rin ang engkwentro kahapon kung saan nahuli ang 2 umanong miyembro ng Komiting Rehiyon Cagayan Valley o KRCV. Nangako ang 5th Infantry Division na pananatilihin nila ang kampanya laban sa insurgency para tiyakin ang kaligtasan ng lokal na komunidad. Sa Basilan, na-deploy na kahapon ang mga dagdag na military forces para sa security campaign ng Western Mindanao Command at Joint Task Force Orion sa May 2025 national and local elections.
Dumating kahapon ang 113th Division Reconnaissance Company ng 11th Infantry Division ng Philippine Army bilang dagdag na puwersa. Ang hakbang na ito ay upang tiyakin ang mapayapang halalan sa Western Mindanao. Sa Bicol, binuksan na ang 3 kadiwa ng Pangulo sa mga Provincial Police Office. Ito ay nasa Camp Colonel Juan Querubin Miranda sa Camarines Sur, Camp Salvador Escudero Sr. sa Sorsogon, at Camp Francisco Camacho sa isla ng Catanduanes na inilagay ng Police Regional Office o PRO 5. Maaaring makabili rito ng abot kaya ng mga sariwang produktong pang-agrikultura ang mga pamilya ng PNP personnel. At sa Baguio City, naging generally peaceful naman ang naging pagbisita ng mga turista sa syudad nitong long holiday, batay sa assessment ng Baguio City Police Office. Umabot sa nasa 150,000 na mga turista ang umakyat sa City of Pines sa nagdaang mahabang bakasyon. Actually, hindi lang Seth, yung lahat ng focus sa crime natin. So, throughout the Holy Week, zero po tayo. Wala pong naganap. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyang buhay ng Original Filipino Music o OPM Hitmakers ang panibagong installment ng Wishdate Concert na pinamagatang Spring. Dahil sa lineup ng mga kanta sa Wishdate kagabi, iba't ibang emosyon ang bumalot sa buong Araneta Coliseum. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Mas dama ang isang istorya kapag may musika. Yan ang muling pinatunayan ng Wishdate Concert kagabi sa Araneta Coliseum. Iba't ibang mga kanta ang nagbigay buhay sa Wishdate Spring sa pamamagitan ng live performances ng Original Filipino Music o OPM Hitmakers ng bansa. Music really moves people So, kunyari may story ka, di ba? Maganda yung story. It enhances, music enhances the story. Music totally, uplifts the experience, I think. Pag malungkot, pag dinaan mo sa kanta, di ba? Mas nagiging malungkot. So, I really think that that combination of theater, film, and, and music is a perfect idea. Ang nakakaantig na takbo ng kwento, sinabayan ng tagos sa pusong setlist kung saan hindi napigilan ng mga wisher na makising-along sa bawat music. Pero pag may music, lalo orchestra, full orchestra siya. Napakaganda and it gives more meaning, more expression, at mas nakaka-touch sa audience yung complete ang song with complete music. Swak na swak ang bawat awitin sa mga eksenang nagbigay ng kilig, sakit at hinagpis sa bawat isa. Kahit ang mga singer, hindi rin maitago ang saya sa pagiging parte ng 17th Wishdate Concert. Noon ko pa nga gustong mag-guest. Iniintay ko nga talaga na natawagan ako. Kasi syempre yung mga nakikita ko online, yung mga snippets, ang ganda, ang brilliant nung concept ng Wishdate. Tsaka pinag-isipan, pinaghandaan talaga yung pagkakagawa. Pinaghalong timeless music at current hits ang hatid ng mga performer upang magbigay ng memorable experience sa fans. Honestly, it's an amazing opportunity, like I said, na maging part din of this lineup, and of course, being able to perform it in Araneta and being able to perform alongside veterans. So yeah, I'm just so happy. Pati ang musical acts, nag-uwi rin ng unforgettable moments mula sa magkahalong stage play at concert kagabi. Nag-enjoy po ako at napaka-warm ng ating audience, napakabait, kind.
Hindi ko ma-quantify, parang ano sila eh, ready silang mag-enjoy. Imagine mo ang buong mundo ngayon nagkakagulo. Tayo rito nag-enjoy. Napakaswerte natin, di ba? Panibagong wish date ang kinagiliwan at kinapulutan ng aral ng mga wisher. Bukod sa Wish Date Spring, marami pang istorya ang ihahatid ng KDR Music House kasama ang Wish 1075 para sa bawat isa. Mga istoryang hindi lang puno ng aral, kundi tutumbasan rin ng mga awiting tatatak sa puso ng lahat. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, hindi ba kayo nagtataka bakit parang mas nakakahinga ka sa gubat? Sa madaling salita, mas presko ang hangin. Bakit kaya? Alamin po natin. Kapag nasa nature ka, lalo na sa gubat, parang instant relax, di ba? Parang ang gaan ng hangin, literal ha? Pero bakit? Ayon sa pag-aaral, ang mga puno ay naglalabas ng tinatawag na phytoncides. Ito ang natural oils na panlaban nila sa bakterya at fungi. Pero kapag nalanghap natin to, nakakababa ito ng stress hormones tulad ng cortisol at pinalalakas ang immune system natin. Isa pa, mas mataas ang level ng negative ions sa mga natural na lugar tulad ng ilog at gubat. Ang negative ions ay molecules na tumutulong sa pag-improve ng mood, focus at energy. Study from Japan shows forest airs boost natural killer cells, bahagi ng immune system laban sa virus at cancer cells. Kaya pala kahit parang wala kang ginagawa, kapag nasa gubat ka, gumagaan ang pakiramdam mo. Hindi lang pala siya fresh air, kundi healing air din siya. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Lunes. Salamat po, shout out kina Lornita Humaos, Dolores Marquez at Stevenson Gonzalez. Maraming salamat din kina Jojo Tapayan, Dinia Formoso, Jordan Gernade at Worthless Man. At mga kasambahay kong bilang bahagi pa rin ng advokasya ng UNTV na public service, malugod namin kayong inaanyayahan bukas sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City para sa isasagawang medical mission. Sa mga nais magpakonsulta, meron po tayong libreng medical at optical check-up, libreng salamin sa mata, dental extraction, mga gamot at legal consultation. Magtungo lamang po sa Bagong Silangan Elementary School at magpa-register mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 21 at 21 na nagsasabi, ang sumusunod sa katwiran at kagandahang loob, nakakasumpong ng buhay, katuwiran at karangalan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.